Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 501 is the 501, Marquis. Naramdaman ang pagpatay na hangarin na nagmumula kay Joshua Hess, ang mukha ni Bobby Aguilar ay mukhang kakilakilabot. Isa itong tunay na martial Marquis. At ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo ni Bobby sa ngayon. Sinasabi nila na ang isang martial Marquis ay isang watershed. Sa sandaling ang isa ay tumuntong sa kaharian ng isang martial Marquis, pumasok sila sa isang ganap na bagong antas. Ang talunin ng isang martial Marquis bilang isang kalahating hakbang na martial Marquis ay imposible lang. Bukod dito, hindi pa nakapasok si Bobby sa totoong half-step na martial Marquis realm. Papipilayan ko ang iyong dantian at saka hahayaan si Mr. Blair na patayin ka ng personal. Malamig na sabi ni Joshua Hess. Lalong sumeryoso ang mukha ni Bobby. Isa lang ang iniisip niya sa kanyang puso, na makatakas. Kaya, agad na ginamit ni Bobby ang shrink and ground into an inch at sinubukang tumakas gamit ang kanyang mga paa. Gayunpaman, nang makarating si Bobby sa bintana, napaatras siya ng isang malakas na puwersa. Sa tingin mo makakatakas ka? Si Joshua Hess ay puno ng mamamatay tao na espiritu at walang humpay na nanunuya. Mali ang kalkulasyon. Biglang sumeryoso ang mukha ni Bobby. Hindi siya nakatakas sa formation na itinakda ni Joshua Hess. Nagmura si Bobby sa puso niya. Agad niyang hinawakan ang kanyang absolute beginning sacred fist at malakas na hinampas ito sa harang. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ay personal na inayos ng isang martial Marquis. Kahit na mas malakas ang kapangyarihan ni Bobby, hindi niya ito kayang talunin. Hindi ka makakatakas, ngini siya ni Joshua Hess. Naramdaman ni Bobby ang lumalagong pakiramdam sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at malamig na sinabi, Joshua Hess, kung hindi mo ako papatayin ngayon, isinusumpa kong hinding-hindi ko pababayaan ang iyong dakilang Saint Sect. Ha. Hindi napigilan ni Joshua Hess ang mapatawa. Sa iyo lang. Sa tingin mo ba may pagkakataon ka pang umalis dito? Malamig na sabi ni Joshua Hess. Habang nagsasalita, nagtaas na ng kamay si Joshua Hess. Isang ilusyon na palad ang lumitaw sa hangin at marahas na hinampas kay Bobby. Hindi naglakas loob na mag-antala, agad na ginamit ni Bobby ang saintly body skill at itinaas ang kamay para salubungin ito. Boom! Ngunit ang kapangyarihan ng martial Marquis ay masyadong malakas, direktang nagpatumba kay Bobby. Ang gininto ang ilaw sa kanyang katawan ay direktang nabasag, at ang kanyang pisikal na katawan ay sumailalim sa isang marahas na epekto. Naglilingkod sa iyo ng tama. Walang tigil ng inisyon si Elder Foster sa nakita. Gusto mo ang buhay ko. Hindi ka karapat-dapat. Nanatiling tahimik si Bobby. Pinilit niyang bumangon mula sa lupa, naramdaman ang pagtaas ng pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Ang lakas ni Joshua Hess ay lampas sa imahinasyon, at si Bobby ay halos walang kapangyarihan sa kanyang harapan. Kung tatama ako sa totoong half-step na martial Marquis, baka magkaroon pa ako ng pagkakataon. Naisip ni Bobby sa kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at ang gininto ang liwanag sa kanyang buong katawan ay sumambulat, ang kanyang hininga ay mabilis na tumataas sa tuktok nito. Kasabay nito, lumiwanag din ang ningning ng Divine Dragon Power sa gitna ng mga kilay ni Bobby. Pagharap kay Joshua Hess, hindi nang ahas si Bobby na maging pabaya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang baraha sa pagtatangkang lumaban hanggang kamatayan. Ano, gusto mo pa bang labanan? Walang humpay na panunuya ni Joshua Hess. Malamig na sinabi ni Bobby, hindi gaanong kalokohan, sabi nila Martial Marquis ay isang watershed, ngayon gusto ko ring makita kung gaano kalakas ang isang Martial Marquis. Ganun ba? Napaawang ang bibig ni Joshua Hess sa malamig na ngiti. Sige, kung gayon, bubusugan kita. Pagkasabi nun, casual na itinaas ni Joshua Hess ang kamay at mahinang hinampas paarap. Hindi naglakas loob na magpabiyes si Bobby. Siya ay umungal sa galit, ang kanyang enerhiya ay sumabog sa sandaling ito. Ang kanyang saintly body skill ay direktang umabant sa 5th layer. Napuno ng matangkad na gintong liwanag ang buong silid. Todo-todo si Bobby, na sumugod sa palad ni Joshua Hess.
Boom! Isa itong malaking banggaan, na may nakakatakot na aura na kumalat sa paligid. Maging si Elder Foster ay nakaramdam ng matinding panggigipit sa sandaling iyon, nahihirapan kahit huminga. Tapak, tampol, tampol. Sa ilalim ng palad ni Joshua Hess, lahat ng liwanag sa kamao ni Bobby ay nawala, at ang kanyang katawan ay umatras ng ilang hakbang ng sunod-sunod. Puff! Ang napakalaking impact ay tumama sa kanyang 5 viscera at 6 na bituka. Matamis ang lalamunan ni Bobby, at tumalsik ang bibig ng sariwang dugo. No wonder it's a martial marquee. Medyo pangit ang mukha ni Bobby. Sa hindi kalayuan, walang ekspresyon si Joshua Hess. Lahat ng nasa ilalim ng isang martial marquee ay mga langgam lamang. Nakaya mong tiisin ang isang palad ko nang hindi namamatay. Kapuri-puri na yan, walang pakialam na, sabi ni Joshua Hess. Si Bobby ay walang interes na makinig sa kanyang kalokohan. Pinipigilan niya ang kanyang utak para malaman kung paano makakatakas. Inilibot niya ang paningin sa paligid, naghahanap ng blind spot. Useless, tila nakita ni Joshua Hess ang balak ni Bobby. Sumandal siya habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay at mahinang sinabi, gusto mo bang gawin mo ito sa iyong sarili, o dapat kitang lampoy ng personal? Layuan mo ang sarili mo. Galit na nagmura si Bobby at sumugod na nakakuyom ang kamao. Courting death, malamig na binitawan ni Joshua Hess ang dalawang salita, at sa isang mahinang sampal, direktang lumipad ang figure ni Bobby. Sa ilalim ng palad na ito, lahat ng mga buto ni Bobby ay nabali, at napahiga siya sa lupa sa hindi matiis na sakit. Sect Master, hayaan mo akong lampoin siya ng personal. Nagboluntaryo si Elder Foster. Sinulyapan siya ni Joshua Hess at tumango, bilasan mo. Sect Master, huwag mag-alala. Masayang tumugon si Elder Foster. Pagkatapos, nagjogging siya hanggang sa mukha ni Bobby. Bobby Aguilar, ikaw na magat sa ibaba, sa tingin mo ba ay maaari kang maging isang phoenix sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang sanga? Ngumisi si Elder Foster. Papipilayan ko ang dantiyan mo ngayon at papatayin ka, walang kwentang basura. Pagkasabi noon, yumuko ang palad ni Elder Foster, at ang kanyang matatalas na kuko ay marahas na humawak sa dantiyan ni Bobby. Kabanata 502-502, Niloko. Isa. Ang palad ni Elder Foster, tulad ng sa isang agila, ay naglalaman ng mabangis na panloob na lakas habang nakatutok ito sa dantiyan ni Bobby Aguilar. Napakasama ng kanyang intensyon, na pilayin si Bobby Aguilar at pagkatapos ay patayin siya sa publiko sa kasal. Klang. Gayunpaman, nang dama po ang palad ni Elder Foster sa tiyan ni Bobby Aguilar, hindi naiwasang magbago ang kanyang ekspresyon. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang mga daliri, habang si Bobby Aguilar ay nanatiling walang sugat. Ang tigas ng katawan. Hindi mapigilan ni Elder Foster na baguhin ang kanyang ekspresyon. Nang hindi na hinintay ang kanyang pagtataka, sinampal na siya ni Bobby Aguilar sa mukha. Ang sampal na ito ay nagpalipad kay Elder Foster. Si Joshua Hess ay malamig na sumulyap kay Elder Foster at nginisyan, napakawalang kwentang basura. Mabilis na bumangon si Elder Foster mula sa lupa, at medyo alang-ineng sinabi, Sect Master, masyadong malakas ang katawan ng batang ito, hindi ko siya kayang harapin. Hindi pinansin ni Joshua Hess si Elder Foster at malamig na tumingin kay Bobby Aguilar, na nagsasabing, gusto mo pa bang lumaban ng matigas ang ulo? Tumayo si Bobby Aguilar mula sa lupa, huminga ng malalim, at sinabing, uulitin ko. Kung hindi mo ako mapapatay ngayon, sisiguraduhin kong mawawala ang Great Saint Sect sa mundong ito. Mayabang. Galit na galit si Joshua Hess, at ikinuyom niya ang kanyang kamao, binasag ito kay Bobby Aguilar. Ginamit ni Bobby Aguilar ang shrink and ground into an inch technique para maiwasan ang suntok na ito. Tumama ang kamao ni Joshua Hess sa dingding sa likod, na nagpa-vibrate sa buong dingding na may ugong. Napasulyap si Bobby Aguilar sa dingding, tila tinamaan ng iniisip. Medyo mabilis ang iyong bilis, ngunit sa tingin mo ba ay maiiwasan mo ang aking pangalawang suntok? Malamig na sabi ni Joshua Hess. Habang nagsasalita siya, binato ng isa pang suntok ni Joshua Hess si Bobby Aguilar.
Napakabilis ng suntok na ito, ngunit nagawa pa rin itong iwasan ni Bobby Aguilar. Lalong nagdilim ang mukha ni Joshua Hess. Ang pagkawala ng 2 beses sa isang hilera ay walang alinlangan na nagpahiya kay Joshua Hess. Ignorant fool, malamig na sabi ni Joshua Hess. Lumakas ang kanyang panloob na lakas, at kumalat ang isang nakakatakot na presyon. Maging sa mukha ni Bobby Aguilar ay bakas ang pagkaseryoso. Sa pagharap sa galit na suntok ni Joshua Hess, hindi nang ahas si Bobby Aguilar na maging pabaya. Agad niyang ginamit ang saintly body skill at sinuspinde ang Venerable Fifth Mountain sa itaas ng kanyang ulo. Pumunta ka sa impyerno. Si Joshua Hess ay umungal at naglunsad ng isang nakakatakot na suntok kay Bobby Aguilar sa hindi kapani-paniwalang bilis. Masyadong mabilis ang ganoong bilis para makaiwas maging si Bobby Aguilar. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng kanilang mga kaharian, at halos imposibleng madugtungan. Boom! Ang suntok na ito ay tumama kay Bobby Aguilar. Ang katawan ni Bobby Aguilar ay bumaril na parang kanyan. Crash! Ang pader ng club ay gumuho sa ilalim ng suntok na ito. Nabasag din ang porma sayon sa sandaling ito ng sariling kamay ni Joshua Hess. Napuno ng alikabok ang hangin, na nakakubli sa paningin ng lahat. Sa harap nila ay isang tumpok ng mga sirang pader at mga guho. Tumayo si Joshua Hess habang nasa likod ang mga kamay, malamig ng inisyon. Sect Master, napatay kaya siya ng suntok na iyon? Tanong ni Elder Foster na may pag-aalala. Ang lakas ng suntok na iyon ay masyadong malakas, at ang epekto lamang nito ay naging sanhi ng pagdugo ng bibig ni Elder Foster. Medyo hindi rin sigurado si Joshua Hess, at malamig niyang sinabi, "Go check it out." Sana hindi siya namatay. Mabilis na tumango si Elder Foster, nagmamadaling pumunta sa mga guho upang hanapin ang anumang palatandaan ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Elder Foster. Sect Master. Wala na si Bobby Aguilar. Gulat na sigaw ni Elder Foster. Sumimangot si Joshua Hess at mabilis na humakbang, nakatayo sa tabi ni Elder Foster. Sa katunayan, mayroon lamang isang pool ng dugo sa lupa, walang palatandaan ng figure ni Bobby Aguilar. Hinayaan natin siyang makatakas. Napasigaw si Elder Foster sa alarma. Lalong nagdilim ang mukha ni Joshua Hess. May naintindihan siya bigla. Itong Bobby Aguilar, talagang niloko ako. Galit na galit si Joshua Hess. Si Bobby Aguilar ay hindi makalusot sa harang mismo, kaya ginamit niya ang kanyang katawan upang makayanan ang pag-atake ni Joshua Hess. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan bilang isang cannonball, sa pilitang sinira ang hadlang. Paanong posibleng hindi siya namatay sa suntok na iyon? Bakas sa mukha ni Elder Foster ang matagal na takot. Si Joshua Hess sa malapit ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, "Ang batang ito ay hindi masusukat ng sentido komon. Sa anumang kaso, kailangan natin siyang patayin sa lalong madaling panahon." Sa sandaling ito, talagang nakaramdam ng takot si Joshua Hess. Dahil kayang kayanin ang kanyang suntok sa kalahating hakbang na martial marquee realm, hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung papayagang lumaki si Bobby. "Habulin mo siya," malamig na sabi ni Joshua Hess. Sa sandaling ito, ginagamit ni Bobby Aguilar ang shrunken ground into an inch para tumakas ng buong lakas. Ang kanyang katawan ay nababalot ng dugo, na may mga bali ng buto sa maraming lugar, mukhang lubos na miserable. Ang reputasyon ng martial marquee ay karapat-dapat. Medyo mahina ang hininga ni Bobby Aguilar. Isang suntok lang ito ay nasugatan ng husto si Bobby Aguilar. Kung hindi dahil sa Venerable Fifth Mountain, talagang namatay ako doon. Nakakatakot ang mukha ni Bobby. Ang kanyang hininga ay lubhang mahina, ngunit hindi siya nang ahas na bumagal. Kung siya ay nahuli ni Joshua Hess, tiyak na mamamatay siya ngayon. "Joshua Hess, babayaran mo ang presyo." Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi. Nakatakas siya ng 12 milya sa isang kisap mata bago nakarating sa isang kagubatan. Itinago ni Bobby Aguilar ang kanyang hininga at pansamantalang nagtago sa isang kuweba.
Naka-cross-legged siya sa lupa, unti-unting binabawi ang kanyang hininga. Sa kabilang panig, si Joshua Hess ay naghanap ng 12-dosenang milya nang hindi nakita ang kinaroroonan ni Bobby Aguilar. Sectmaster, napakabilis ng batang ito, hindi na namin siya mahanap. Sabi ni Elder Foster, humihingal. Grabe ang itsura ng mukha ni Joshua Hess. Ang araw na ito ay isang malaking kawalan para sa kanya. Hindi lang niya nabigo na mahuli si Bobby Aguilar, ngunit nasaktan din niya ang pamilya Hodge sa City. Higit sa lahat, buhay pa si Bobby Aguilar. Isa itong ganap na sakuna para sa Great Saint Sect. Kung sisimula ni Bobby Aguilar ang kanyang matinding paghihiganti, maaaring tumanggi nga ang Great Saint Sect. Sectmaster, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Elder Foster. Malamig na sinabi ni Joshua Hess, bumalik ka muna, gamitin ang lahat ng koneksyon para mahanap si Bobby Aguilar. Sa parehong oras, sabihin sa Great Saint Sect na mula ngayon, walang sino man ang pinapayagang umalis. Talagang natakot si Joshua Hess. Natatakot siya na ang lahat sa Great Saint Sect ay papatayin ni Bobby Aguilar. Kung nangyari iyon, ang Great Saint Sect ay walang maiiwan. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagsasara ng Great Saint Sect sa gate ng bundok nito. Narinig mo ba? Isinara na ng Great Saint Sect ang gate ng bundok nito. Haha, narinig ko kasi natakot sila kay Bobby Aguilar. Yun nga, I heard the same thing. Ang lahat sa Great Saint Sect ay nagpapanik, natatakot na mahuli at mapatay ni Bobby Aguilar. First, I have to admire Bobby Aguilar. Pinilit talaga niyang isara ang buong gate ng bundok gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Ito ay dapat ang unang pagkakataon sa kasaysayan, tama ba? Hindi mabilang na mga komento ang nagpatuloy sa pag-ferment sa Martial Arts Forum, at hindi matanggal lahat ng Capital City Martial Arts Association. Damn it! Nang makita ang mga mensaheng ito, naging berde ang mukha ni Keelan Taylor. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Joshua Hess. Wala kang silbing basura. Pinahiya mo ang buong Great Saint Sect. Sa sandaling dumating ang tawag, marahas na nagmura si Keelan Taylor. Walang lakas ng loob na magsalita si Joshua Hess sa kabilang dulo, kahit isa siyang Marshal Marquis, hindi pa rin siya naglakas loob na saktan ng pamilya Taylor. Bibigyan kita ng 3 araw para harapin ang sitwasyong ito, kung hindi, mamamatay ka para sa akin. Matapos iwanan ang pangungusap na ito, ibinaba ni Keelan Taylor ang telepono. Pagka-end ng tawag ay nagring ulit ang phone ni Keelan Taylor. Nang tingnan niya, nakita niyang ang tumatawag ay si City Mr. Lynch. Kabanata 503, Kabanata 503, Pagbabalik ng Pavilion Master. Nang makita ang tawag sa telepono, hindi maiwasang kumunat ang mga kilay ni Keelan Taylor. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono, nakangiti at sinabing, Steve Hodge, bakit bigla mo akong tatawagan? Galit na sinabi ni Steve Hodge sa kabilang dulo ng linya, Keelan Taylor, pinatay mo talaga ang mga tao ko. Nagulat si Keelan Taylor at napakunot ang noo, what are you talking about? Kailan ko pinatay ang iyong mga tao? Galit na sinabi ni Steve Hodge, ang reporter na ipinadala ko sa Great Saint Sect ay sinampal hanggang sa mamatay ng iyong Joshua Hess. Keelan Taylor, paano mo dinidisiplina ang mga nasasakupan mo? Pumapatay ayon sa gusto nila. Para saan mo kinuha ang pamilya ko ng Hodge? Itong si Joshua Hess, hindi napigilan ni Keelan Taylor ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Bilang kapwa miyembro ng kabisera, dapat silang magbigayan ng mukha sa isa't isa. Magtiwala ka, bibigyan kita ng kasiyasyang sagot para sa bagay na ito. Sabi ni Keelan Taylor sa malalim na boses. Malamig na ngumuso si Steve Hodge at sinabing, mas mabuti pa, Keelan Taylor. Ang tatay mo at ako ay matandang magkaibigan. Sana hindi masira ang relasyon namin ng dalawang pamilya dahil dito. Matapos ihulog ang mga salitang ito, ibinaba ni Steve Hodge ang telepono. Saglit na tinitigan ni Keelan Taylor ang telepono, at pagkatapos ay malamig na ngumuso, screw you, just killing a few ants. Bibigyan kita ng mukha. Gayunpaman, kinuha pa rin ni Keelan Taylor ang telepono at pinagalitan si Joshua Hess.
Tatay. Sa sandaling ito, isang binata ang pumasok mula sa labas. Nang makita ang binatang ito, sumili ang ngiti sa mukha ni Keelan Taylor. Xavier, paano ka biglang dumating? Hinawakan ni Keelan Taylor ang kamay niya, nakangiting sabi. Sinabi ni Xavier Taylor, naparito ako para sabihin sa iyo ang ilang balita. Oh, anong balita? Nakangiting tanong ni Keelan Taylor. Maliwanag, mahal ni Keelan Taylor ang kanyang anak. Dahan-daang sinabi ni Xavier Taylor na bahagyang nakahawak sa kanyang palad, nakapasok na ako sa Marshall Marquee Realm. Nang marinig ang mga salitang ito, napatulala si Keelan Taylor. Pumasok sa Marshall Marquee Realm. Ang kanyang sariling anak ay talagang pumasok sa Military Marquee Realm. Dapat mong malaman na si Xavier Taylor ay nasa 30s pa lamang. Ang gayong talento ay hindi pa nagagawa. Ha. Karapat-dapat na maging anak ko. Hindi napigilan ni Keelan Taylor ang tawa. Maaaring ikaw ang unang binata sa capital city na pumasok sa Marshall Marquee Realm. Hindi ito itinanggi ni Xavier Taylor. Simula noon, si Xavier Taylor ay binigyan ng titulong henyo at kilala bilang numero 1 henyo sa capital city. Gayunpaman, hindi tulad ng mayabang na si Dexter Blair, si Xavier Taylor ay mas mababa ang loob. Kahit na may mga mapagkukunan mula sa Capital City Martial Arts Association, si Dexter Blair ay isa lamang kalahating hakbang na Marshall Marquee. Malamig na ngumuso si Keelan Taylor. Ngunit ang aking anak ay isa ng tunay na Marshall Marquee. Labis na ipinagmamalaki nito si Keelan Taylor. Agad niyang pinakiusapan ng isang tao na magpakalat ng balita sa malayong lugar. Makalipas ang 3 araw. Ang mga sugat ni Bobby Aguilar ay sa wakas ay gumaling na ng husto. Bumangon siya mula sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Joshua Hess. Hinding-hindi ko pababayaan ang iyong Great Saint Sect. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan niya kaagad ang susunod na round ng paghihiganti. Sa pagkakataong ito, mas baliw si Bobby Aguilar. Hanggat mayroon silang anumang koneksyon sa Great Saint Sect, lahat ng pamilya ay dumanas ng mga epekto. Ang mga disipulo ng Great Saint Sect sa labas ng sekta ay napatay lahat ng sampal ni Bobby Aguilar nang walang exception. Sa loob lamang ng 2 araw, hindi bababa sa 100 disipulo ng Great Saint Sect ang namatay. Itong si Bobby Aguilar. Nanginginig sa galit si Joshua Hess ngunit wala siyang magawa. Sa pagkakaroon ni Bobby Aguilar ng shrink-and ground into an inch technique, hindi nila siya mahuli o mapatay. Hinayaan lang nila siyang magmumok. Nag-issue pa si Keelan Taylor ng utos para sa kanya na hawakan ng maayos ang sitwasyon sa loob ng 3 araw. Sa ilalim ng kawalang kaya, naghanda si Joshua Hess para sa ikalawang round ng negosasyon. Nahanap niya ang numero ng telepono ni Bobby Aguilar at personal siyang tinawagan. Matapos makonekta ang tawag, malamig na sinabi ni Joshua Hess, "Ano ang gusto mo?" Ngumisi si Bobby Aguilar, "Joshua Hess, hindi ko pa ba nilinaw ng husto ang mga termino ko? Ibigay mo sina Dudley Lynch at Elder Foster, at hayaang bumalik ang Pavilion Master sa Divine Alchemist Pavilion. Kung hindi, papatayin ko ang lahat ng nasa Great Saint Sect hanggang sa ito ay mapuksa." Si Joshua Hess ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, ngunit hindi siya nang ahas na sumiklab. Dahil alam niyang kaya talaga ni Bobby Aguilar. "Fine, pumayag ako," sabi ni Joshua Hess na nagngangalit ang mga ngipin. "Pero hayaan mo akong sabihin sa iyo, mas mabuting huwag mo akong makita, o kung hindi, balatan kitang buhay." Ngumisi si Bobby Aguilar, "Huwag kang mag-alala, kahit na hindi mo ako patayin, papatayin kita." Matapos ihagis ang mga salitang iyon, ibinaba ni Bobby Aguilar ang telepono. Ang mukha ni Joshua Hess ay madilim at hindi matatag, ang kanyang malalim na kulubat na mukha, nanginginig paminsan-minsan. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Emerson Holmes. Sa kabutihang palad, mabilis na pumayag ang Capital City Martial Arts Association sa kahilingan ni Joshua Hess. Pagkatapos ng lahat, sa utos mula sa itaas, hindi lamang sila ng ahas na huwag hawakan si Martha Evans, ngunit tinatrato din siya ng mabuti araw-araw, kaya walang saysay na panatilihin siya dito.
Kinabukasan. Tahimik na bumalik si Bobby Aguilar sa Divine Alchemist Pavilion, naghihintay sa pagbabalik ng Pavilion Master. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na mag-relax, kung sino ang nakakaalam kung biglang susulpot si Joshua Hess. Sa gabing iyon, huminto ang isang sasakyan sa harap ng Divine Alchemist Pavilion. Sa sandaling bumukas ang pinto ng kotse, nakita ang Pavilion Master na lumabas dito. Si Bobby Aguilar, sa kanyang matalas na divine sense, ay mabilis na natuklasan ang Pavilion Master. Bigla siyang tumayo at mabilis na pumunta sa entrance. Gaya ng inaasahan, dahan-daang lumalapit ang Pavilion Master. Mabilis na binati siya ni Bobby Aguilar, na nakaramdam ng kagalakan at medyo nagigilty. Lord Pavilion Master, ikaw ba ay okay? Bulong ni Bobby. Sinulyapan ng Pavilion Master si Bobby Aguilar at tumawa ng mahina, ano ang maaaring mangyari sa akin? Napatikip ng ngipin si Bobby Aguilar at bumulong, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka maghahirap ng ganito. Ang Pavilion Master ay sumulyap kay Bobby Aguilar at sinabing, ang desisyon kong gawin ay walang kinalaman sa iyo, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. At saka, sapat na ang ginawa mo. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Panginoong Pavilion Master. Hindi nagtagal, lahat ng nasa Divine Alchemist Pavilion ay nagmadaling lumabas. Nagtipon silang lahat sa Pavilion Master, puno ng saya ang kanilang mga mukha. Lord Pavilion Master, lahat ito ay salamat kay Master Aguilar, kung hindi, ang Divine Alchemist Pavilion ay nahulog sa mga kamay ng mga magnanakaw. Habang nag-uusap, napatingin ang lahat sa unang elder na nakaluhod sa plaza. Bahagyang kumunat ang mga kilay ng Pavilion Master, at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa unang elder. Lord Pavilion Master. Nang makita ang Pavilion Master, agad na nataranta ang unang elder. Nagsalita siya ng may halong sakit, Lord Pavilion Master, bilang pagsasaalang-alang sa aking mga taon ng paglilingkod sa Divine Alchemist Pavilion, mangyaring iligtas ako sa pagkakataong ito. Sa singkit na mga mata ng Pavilion Master, mayroong ilang kawalang interes. Ang pagtataksil sa Divine Alchemist Pavilion ay may isang wakas lamang, at mas naiintindihan mo iyon kaysa sa akin. Walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. Ang mukha ng unang elder ay naging sobrang pangit, at siya ay sumigaw ng desperadong, Lord Pavilion Master, iligtas mo ako, Lord Pavilion Master. Ngunit ang Pavilion Master ay walang pakialam sa kanya at lumayo. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang unang elder, itinaas ang kanyang kamay, at sinampal siya, na ginawa siyang tumpok ng putik. Pagkatapos noon, mabilis na sinundan ni Bobby Aguilar ang Pavilion Master at naabutan siya. Panginoong Pavilion Master, kailangan ko agad ng 5,000 taong gulang na halamang gamot, mayroon ka bang paraan? Hindi na makapaghintay si Bobby Aguilar na magtanong. Kabanata 504, Breaking Through Marquee. 1. Sumulyap si Pavilion Master kay Bobby Aguilar at sinabing, umakyat muna tayo sa itaas. Napagtanto ni Bobby ang kanyang kawalang ingat at napakamot sa kanyang ulo, mukhang medyo nahihiya. Kasunod ng Pavilion Master, pumunta sila sa pinakamataas na palapag ng Pavilion Master Building. Walang nagbago sa itaas na palapag. Gaya ng dati, umupo ang Pavilion Master sa kanyang tamba-tamba. Tumingin siya kay Bobby at sinabing, hindi mo pa narating ang kalahating hakbang na Martial Marquee Realm. Nagmamadaling tumanggaw si Bobby, oo, nararamdaman ko ang pagtaas ng lakas ko. Ngunit palagi kong nararamdaman na may isang magandang linya sa pagitan ko at ng kalahating hakbang na Martial Marquee. Bahagyang napangiti ang Pavilion Master sa kanyang sinabi. Dapat ba kitang batiin o sabihing kawawa ka? Tumawa ang Pavilion Master. Natigilan si Bobby at nagtatakang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ang Pavilion Master ay humigop ng kanyang tsaa at sinabi, dapat mong malaman ang iyong sarili. Mataimtim na nagsalita si Bobby, oo, alam kong maaaring ito na ang consummate inner strength Grandmaster Realm pagkatapos maabot ang tuktok. Tama iyan. Kinumpirma ng Pavilion Master ang iniisip ni Bobby.
Sinasabi na ang mga may ganap na Inner Strength Grandmaster Realm ay isinumpa ng langit. Bagaman sila ay hindi magagapi pagkatapos na maabot ang kadakilaan, ang kanilang paglalakbay ay nakatakdang maging puno ng mga paghihirap, na ginagawang mas mahirap ang kanilang paglilinang kaysa sa iba. Sa puntong ito, huminto ang Pavilion Master at nagpatuloy, minsan akong nakakita ng record na nagpapakita na sa 10 consummate Inner Strength Grandmaster Realms, isa lang ang matagumpay na nakamit ang kadakilaan. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby. Ang posibilidad ay talagang napakababa. 8 sa kanila ang namatay sa ilalim ng makalangit na kapigatian, patuloy ng Pavilion Master. Heavenly Tribulation, hindi maiwasan ni Bobby na mag-isip ng kung ano. Ang mga makalangit na kapigatian na naranasan niya ay talagang lampas sa kanyang imahinasyon. Para bang ang mga kapigatian ay hindi nilayon para matagumpay na malampasan ni Bobby, bagkus para patayin siya. 5,000 taong gulang na halamang gamot, tama ba? Iniba ng Pavilion Master ang topic. Tumango si Bobby at sinabing, oo, kailangan ko ng 5,000 taong gulang na medicinal herb at 3 demonic beast core. Wala akong 5,000 taong gulang na halamang gamot dito, sabi ng Pavilion Master. Pero matutulungan kitang hanapin sila. Nang marinig ito, mabilis na sinabi ni Bobby, salamat, Lord Pavilion Master. Sa puntong ito, biglang naisip ni Bobby ang isyu ng Spirit Severing Peel sa Pavilion Master. Lord Pavilion Master, ang iyong kalusugan. Kinaweyan ng Pavilion Master ang kanyang kamay at sinabing, walang gamot para sa Spirit Severing Peel. Nang marinig ito, medyo nahirapang tingnan ang mukha ni Bobby. Sa mga araw na ito, sinubukan ni Bobby na hanapin ang antidote para sa Spirit Severing Peel sa kanyang minanang alaala. Sa kasamaang palad, wala siyang nahanap. Panginoong Pavilion Master, hindi ba, ibinuka ni Bobby ang kanyang bibig, ngunit hindi nakatiis na magpatuloy. Tumayo ang Pavilion Master at walang pakialam na sinabi, syempre hindi. Hanggat tumuntong ako sa Military Marquee Realm, ang Spirit Severing Peel ay natural na mawawala. Hakbang sa Military Marquee Realm. Natigilan si Bobby. At pagkatapos ay idinagdag na may kalahating ngiti, Lord Pavilion Master, ang pagpasok sa Military Marquee Realm. Hindi naman dapat ganoon ka-simple, di ba? Nang marinig ito, ang Pavilion Master ay tumawa, talaga, ngunit para sa akin, hindi ito mahirap. Sa paglipas ng mga taon, pilit kong pinipigilan ang aking kaharian. Ngayon, parang susubukan ko na lang makalusot. Pagsusupol sa kaharian. May ganong operasyon. Ang iba ay susubukan na desperado para sa isang pambihirang tagumpay, ngunit ang Panginoon Pavilion Master ay talagang pinipigilan ang kanyang sariling kapangyarihan. Sige, hahanap ako ng paraan para matulungan ka sa panggamot na halamang gamot. Tumayo ang Pavilion Master at sinabi. Nagmamadaling tumango si Bobby at pagkatapos ay pansamantalang nagtanong, Panginoong Pavilion Master, kailan ka? Pop utol. Natahimik sandali ang Pavilion Master bago sinabing, bukas, kumbaga. Pagod ako ngayon at kailangan ko ng magandang pahinga. Okay, tumango si Bobby. Kung gayon hindi ko iistorbohin ang iyong pagpapahinga. Bahagyang yumuko si Bobby, saka tumalikod at tumalon pababa. Sa pagbabalik sa tirahan ng Elder, hindi mapigilan ni Bobby ang pagkabalisa. Binilang niya ang oras, at 20 araw na lang ang natitira hanggang 9 ng Setyembre. Kung hindi siya makalusot sa kalahating hakbang na Marshall Marquee sa loob ng 20 araw na ito, si Bobby ay walang kumpiyansa. Lalo na't hindi nagpadala si Dexter Blair ng anumang balita kamakailan, kaya medyo hindi mapalagay si Bobby. Emily, hintayin mo ako. Sa loob ng 20 araw, tiyak na ilalayo kita sa pamilya Taylor. Naikuyom ni Bobby ang kanyang mga kamao. Kinabukasan ay ang araw ng pambihirang tagumpay ng Pavilion Master. Nagpunta siya sa bundok mag-isa, pidgel ang hininga, naghanda para sa kanyang pambihirang tagumpay. Ang mga taon ng pinigilan na kaharian ay nagsimulang tumaas ng mabilis sa sandaling ito. Umugang ang langit, at napuno ng maitim na ulap ang hangin, malinaw na nagbabadya ng pagdating ng makalangit na kapigatian. Si Bobby at ang maraming alchemist ng Divine Alchemist Pavilion ay nagtipon sa plaza, matamang pinapanood ang eksenang ito.
Ang langit ay napuno ng kulog, habang ang sunod-sunod na kidlat ay bumuhos mula sa itaas. Seryoso ang mga mukha ng lahat, pinagpapawisan para sa Pavilion Master. Sa kabilang panig, malungkot ang mukha ni Joshua Hess, nalilito sa pag-iisip. Sect Master, huwag masyadong mag-isip. Malapit nang maging ika-9 ng Setyembre, at ang Bobby Aguilar na iyon ay walang alinlangan na mamamatay. Masayang sabi ni Elder Foster. Sinulyapan ni Joshua Hess si Elder Foster ngunit walang sinabi. Nakaramdam siya ng kaunting awa. At hindi ito para kay Elder Foster, kundi para sa kalahating hakbang na Marshall Marquis na mawawala ng ganoon lang. Nasa Great Saint Sect pa ba si Dudley Lynch? Biglang tanong ni Joshua Hess. Huminto si Elder Foster, pagkatapos ay mabilis na tumango, oo, nag-iisa siya sa spiritual spring. Tawagan mo siya, at mamaya sasamahan mo ako ni Dudley sa Divine Alchemist Pavilion, mataimtim na sabi ni Joshua Hess. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Elder Foster. Parang may na-realize siya simula nung tinanong ni Bobby ang dalawa kanina. Sect Master, hindi mo talaga ako ibibigay kay Bobby Aguilar, ikaw ba? Natatakot na tanong ni Elder Foster, nanginginig ang buong katawan. Malamig na sabi ni Joshua Hess, don't worry, pain lang kayong dalawa. Kapag kasama ako dyan, hindi ka na nasa panganib. Naisip ito ni Elder Foster, at tila may katuturan ito. Sa isang Marshall Marquis na kasama nila, wala talagang dapat ipag-alala. Kaya, tinawag ni Elder Foster si Dudley Lynch, at sinundan nila si Joshua Hess sa eroplano, dumiretso sa River Town. Sa Divine Alchemist Pavilion, tense ang sitwasyon. Mula umaga hanggang tanghali, hindi pa natatapos ang makalangit na kapigatian ng Pavilion Master. Nakakatakot panoorin ang umaalingaw-ngaw na kidlat. Sa wakas, bandang 12:00, unti-unting naglaho ang maitim na ulap sa kalangitan. Tila natapos na ang makalangit na kapigatian. Agad na humakbang si Bobby, handang pumunta sa likod ng bundok para malaman ang resulta. Sa sandaling ito, gayunpaman, ang Pavilion Master ay lumabas at nagpakita. Ang kanyang aura ay tila hindi masyadong nagbago, ngunit ang kanyang buong ugali ay naging mas transcendent. Panginoong Pavilion Master. Nagmamadaling naglakad si Bobby. Nagawa mo bang, matagumpay na nakalusot? Pansamantalang tanong ni Bobby. Bahagyang tumango ang Pavilion Master, na walang nakikitang kagalakan sa kanyang mukha. Kung tutuusin, sa lalim ng mga mata niya, parang may halong lungkot. Mabuti naman, sabi ni Bobby, hindi masyadong nag-iisip tungkol dito, nakahinga lang siya ng maluwag. Sa takip silim. Isang napakalakas na aura ang lumapit sa Divine Alchemist Pavilion. Kabanata 505, Labanan ng Marquis sa Lungguhit 1. Ang mga aura na ito ay tiyak na nagmumula kina Joshua Hess, Elder Foster, at Dudley Lynch. Sa paglalakbay, medyo kinakabahan si Elder Foster. Natatakot siyang ipagkanulo siya ni Joshua Hess. Samantala, nanatiling tahimik si Dudley Lynch. Noong minsang tinawag bilang numero 1 tao ng Central Plains, tila isa na lang siyang pushover. Sa tuwing binabanggit ng mga tao si Dudley Lynch, hindi na nila pinag-uusapan ang number 1 person of Central Plains kundi ang half-step Marshall Marquis na natalo ng peak form of Grandmaster. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Dudley Lynch ang pagkayam ng kanyang mga kamao, na sana ay personal niyang patayin si Bobby Aguilar. Hindi nagtagal, dumating ang karwahe sa pasukan ng Divine Alchemist Pavilion. Gayunpaman, hindi nagmamadaling bumaba si Joshua Hess mula sa karwahe. Malamig siyang tumingin sa Divine Alchemist Pavilion at sinabi sa kanyang puso, sa huling pagkakataon, basta't maglakas loob kang magpakita, tiyak na papatayin kita. Pagkatapos, bumaba si Joshua Hess sa karwahe, na sinundan nina Elder Foster at Dudley Lynch. Naglakad silang tatlo papasok sa Divine Alchemist Pavilion. Ang kanilang pagdating ay agad na nakakuha ng atensyon ng ilang mga nakamasid. Nakaupo sa tahanan ng Elder, biglang bumukas ang mga mata ni Bobby Aguilar. Nandito na si Joshua Hess. Tumayo si Bobby Aguilar sa kama at naglakad patungo sa plaza. Sa plaza, maraming tao ang nakatayo sa di kalayuan, nanonood kay Joshua Hess.
Ang lakas ng loob mong bumalik. Pinandilatan ng Fifth Elder si Elder Foster at malamig na sinabi. Ngumuso si Elder Foster, ano ang mahalaga kung darating ako o hindi? Sumigaw ang Fifth Elder, nagbalik na ang Pavilion Master. Hindi mo na turn na tumakbo ng ligaw sa Divine Alchemist Pavilion. Lumabas ka. Kinusot-kusot ni Elder Foster ang kanyang mga mata at munition, naglakas loob ka bang gumawa ng kaguluhan sa harap ko? Parang ayaw mo nang mabuhay. Natapos siyang magsalita, at yumuko ang kanyang palad at mabilis na inabot ang Fifth Elder. Isang nakakatakot na puwersa ng inner strength ang dumaikit patungo sa Fifth Elder. Ang mukha ni Fifth Elder ay lubhang nagbago. Isa lang siyang Grandmaster at walang kapangyarihang lumaban. Sa kritikal na sandaling ito, isang gintong palad ang bumaril. Boom! Ang gintong palad na ito ay direktang hamampas. Isang napakalaking puwersa ang nagdulot kay Elder Foster na makaramdam ng backlash. Umatras siya ng ilang hakbang at naglabas ng bakas ng dugo sa bibig niya. So, nandito ka ba sa Divine Alchemist Pavilion para makipagpayapaan o gumawa ng gulo? Malamig na tumingin si Bobby Aguilar kay Joshua Hess. Nanatiling nagyayelo ang mukha ni Joshua Hess, at medyo natahimik siya. Samantala, hindi napigilan ni Dudley Lynch ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Hindi niya mapigilan ang mamamatay tao na espiritu sa kanyang puso, at ang target ng mamamatay tao na espiritong ito, natural, si Bobby Aguilar. Ano, gusto mo ba akong patayin? Nasulya pa ni Bobby Aguilar ang nakamamatay na layuning ito at tumingin kay Dudley Lynch. Malamig na huminga si Dudley Lynch nang hindi sumagot. Bobby Aguilar, huwag kang mayabang. Sumigaw si Elder Foster. Nandoon ang ating dakilang Saint Sect Master. Hindi mo na turn para tumakbo ng ligaw. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Elder Foster at munition, isa kang basura. Kung maglakas loob kang maglabas ng kalokohan, wala akong pakialam na ipadala ka ng maaga. Ikaw. Nawala nang masabi si Elder Foster, namumula ang kanyang mukha sa galit. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsalita ang laging tahimik na si Joshua Hess. Basura siya. Paano naman ako? Malamig na tanong ni Joshua Hess. Ikaw din. Sa oras na iyon, isang malamig na boses ang nagmula sa malayo. Pagkatapos, nakita nila ang Pavilion Master na masayang naglalakad. Pavilion Master. Sa sandaling makita nila ang Pavilion Master, lahat ng tao sa Divine Alchemist Pavilion ay yumuko. Gayunpaman, isang mapaglarong tingin ang lumitaw sa mukha ni Joshua Hess. Martha Evans, dapat mong pasalamatan ang batang ito na nagngangalang Bobby Aguilar na makakabalik ka ng ligtas. Walang pakialam na sabi ni Joshua Hess. Hindi ko akalain na ang kagalang-galang na Lord of Medicine God Pavilion ay kailangang umasa sa isang junior para ligtas na makabalik. Hindi nagalit ang Pavilion Master. Sa halip, bahagya siyang ngumiti at sinabing, kahit papaano, mas mabuti ito kaysa makuha mo ang iyong posisyon ngayon sa pamamagitan ng pananatili sa iyong mga tuhod at pagdila sa talampakan ng pamilya Taylor. Dumilim ang mukha ni Joshua Hess, at malamig siyang ngumuso, Martha Evans. Minsan kung iniligtas ang buhay mo sa nakaraan nating pagkakaibigan, ngunit mas mabuting huwag kang makialam ngayon. Nakaraang pagkakaibigan. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ng Pavilion Master. Kailan tayo naging magkaibigan? Naaalala ko lang na lumuhad ka sa harapan ko, nakikiusap na huwag kitang patayin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay nagulat. Walang mag-aakala na may ganoong kasaysayan sa pagitan ng dalawa. Grabe ang itsura ng mukha ni Joshua Hess. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at matigas na sinabi, kalokohan. Bilang isang Marshal Marquis, paano ako luluhod sa isang babaeng tulad mo? Oh! Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ng Pavilion Master. Maaari mong tanggihan ang iyong mga nakaraang salita at gawa, ngunit maaari mo bang tanggihan ang iyong kapansanan? Isang kapansanan. Sandaling natigilan ang lahat. May kapansanan ba talaga si Joshua Hess? Bakas sa gulat ang mukha ni Joshua Hess, at dali-dali siyang napag-alitan, tumahimik ka.
Kaagad pagkatapos, binago ni Joshua Hess ang paksa, pinatay ng Bobby Aguilar na ito ang aking mga disipulo, sinira ang aking sekta, at nagdulot ng matinding pagkalugi sa aking dakilang sekta ng santo. Walang makapagliligtas sa kanya ngayon. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, mukhang nagpasya si Lord Hess na bumalik sa kanyang salita. Ngumisi si Joshua Hess, bumalik ka sa salita ko. Akala mo ba talaga papayag ako sa mga terms mo? Saint. Ang dalawang salitang ito, talagang kabalintunaan. Tumawa ng nakakaloko si Bobby Aguilar. Ngayon lang nabanggit ng Pavilion Master ang iyong kapansanan. Dahil ba impotent ka? May katuturan. Sa isang halimaw na tulad mo na may kapansanan, hindi ka takataka na hindi ka makapagpaparami, dahil yun ay isang kalamidad. Nang marinig ang sinabi ni Bobby Aguilar, biglang nagbago ang mukha ni Joshua Hess. Hindi niya namamalayan na sinulyapan si Martha Evans at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi mo sa kanya. Tumaas ang kilay ni Martha Evans at sinabing, wala akong sinabi. Biglang nagbago ang mukha ni Joshua Hess. Damn it! Hindi ba ito katumbas ng hindi sinasadyang pag-amin? Matandang hayop, wala ka talagang lakas, ha? Gulat na sabi ni Bobby Aguilar. Bakit hindi mo sinabi kanina? Dapat kang magmadali at magmakaawa sa aming Pavilion Master na tingnan kung maaari nilang pinuhin ang isang makapangyarihang aphrodisiac para sa iyo. Galit na umungol si Joshua Hess. Maliit kang hayop. Ngayon, kahit na narito ang Heavenly King Lao Tzu, hindi kanya iligtas. Pagkasabi noon, iniunat ni Joshua Hess ang kanyang palad, pinalabas ang kanyang lakas sa loob. Nanlamig ang mukha ng Pavilion Master at tahimik niyang sinabi, Joshua Hess, paulit-ulit kang nagalit, at sapat na ang naibigay kong mukha. Hehe, ikaw, half-step martial marquis, anong mukha ang sinasabi mo? Gusto kong makita kung paano mo ako mapipigilan ngayon. Umungol si Joshua Hess. Walang sinabi ang Pavilion Master, itinaas ang kanyang malajid na kamay at marahang hinarap ang pagsalakay.